Sa BIR po, sir, paano po natin dapat tangkilikin yung inyo pong papel dito po sa ngayon komuna nangyayari na if I may say, paglalantad o pagyayabang pa ng kanilang ari-arian ano po sa kanilang pamumuhay. Halimbawa, yung pong mga kamag-anak ng kilalang kontratista at umano'y miyembro ng Kongreso na ipinapangalandakan yung mga eroplano nila, ng kanilang pamilya, yung pinamimili nilang mamahalin na mga bagay. Opo, kapag ho gano'n, kapag BIR ng pag-uusapan yung poder ninyo, kaya niyo ho ba ding suriin po yung tax compliance nitong pamilyang ito halimbawa, sir? Kaya naman po, no, although ang sakop lang po natin ay again tax compliance, hindi po Mm. yung kumbaga kung corruption, yung Issue. anti-graft and corrupt practices, hindi po yan yung sakop natin. Pero kapag kami mga ganyan po, pwede pong ibigay po sa amin yung impormasyon din, at ang gagawin lang po natin kung commensurate kumbaga yung kinikita niya Mm. sa mga ari-arian niya, at sisingilin po natin yan ng karagdagang buwis kung merong hindi binayaran na buwis, at kung pwede ring magsampa ng kasong tax evasion dahil kung hindi tugma yung kanyang reported income dun sa asset niya, ibig sabihin po niyan ay itatrato po natin na tax evasion po yun. Opo, kasi di ho ba siguro I'm sure alam niyo na po yung jurisprudence di ho ba ng Korte Suprema na kapag merong kang ill-gotten wealth o mga yaman na hindi mo maipaliwanag, ang presumption nga nakaw ito, di po ba? Opo, yan po. Mm. And of course, taxable po yan regardless kung saan po nanggaling, basta kita. So kung kahit man ill-gotten wealth yan Mm. ay hindi ni-report sa income, ay pwede po nating singilin din ng buwis po yan.